Nagsisimula ang pelikula sa isang construction worker at kasama niya at kakasimula pa lang ng pahinga nila. Pumasok sila sa isang room, doon, naghahanap sila ng preskong sirang na gagamitin. Pero wala naman, sa halip, ginagamit nila muli ang isang lumang sirang na natagpuan sa isang lababo. At brown na tubig. Pagkatapos ng iniksyon, ang dalawang lalaki ay nakatulog. Kinaumagahan, hinanap niya ang kanyang kasama, kakaiba ang kinikilos habang nakaharap sa dingding. Paglapit niya sa kapwa niya mula sa likuran, ang kasama hindi makataong iniikot ang kanyang ulo at inaatake siya. Siya ay nakagat, ngunit sa huli ay nakatakas. Nang araw ding iyon, nagpaalam si Dr. Adam sa kanyang anak. Ang anak ay malapit nang manatili sa kanyang mga biyenan dahil hindi na niya sila nakita mula nang mamatay ang kanyang ina. Pagkatapos ng polem, umalis ang anak at ang kanyang mga lolo't lola. Naiwan si Adam na mag-isa. Sa daan pabalik sa bahay, nakita si Adam ng kanyang kapitbahay na si Johnny, na nag-imbita sa kanya para sa hapunan. Nag-uusap sila sa hapunan, at sinisikap ng asawa ni Johnny na mapakain si Adam. Ito ay sa kabila ng mga pest-induced crop failure sa kanilang sakahan. Pagkatapos kumain, uminom ang dalawang lalaki ng alak sa bukid. Sinabi ni Johnny kay Adam na sinisira ng mga peste ang lahat ng kanilang mga pananim, ngunit si Adam tinitiyak sa kanya na ang kalikasan ay laging nagpapagaling sa sarili. Umuwi si Adam, sinusubukan niyang matulog, ngunit pangarap ng kanyang asawa at anak na kapwa ligtas sa piling niya. Magkayakap sila sa kama, ngunit ang asawa ay bumangon upang samuka sa banyo. Siya ay may cancer at nakatakdang mamatay sa lalong madaling panahon. Bumalik sa lungsod, ang construction worker ay isinugod sa isang ospital. Siya ay puno ng dugo. Nanginginig at umuubo ng marahas, hindi sinasadyang inubo niya ang isang nurse, na katatapos lang ng kanyang shift. Pinunasan ng nurse ang dugo sa kanyang mukha at lumabas ng ospital. Saka siya sumakay ng flight bumalik sa kanyang probinsya. Nagsisimula siyang magpakita ng mga sakit sa eroplano. Sa punong tanggapan ng World Health Organization, ang doktor in charge ay nanonood ng mga clip online ng infected acting rabid at bayulente. Nakipagkita siya kay Carlos, isang doktor at ang katrabaho ni Adam mula sa Venezuela. Sinusubukan ni Carlos na i-update siya sa mabilis na pagkalat ng contagion, ngunit ang signal ay pumutol. Nakita ang mga nurse na tumatakbo sa background, at si Carlos ay napilitan ding lumikas sa gusali. Samantala, pumunta si Adam sa grocery, at nakitang halos walang laman ang mga istante doon. Isang babae ang nagnanakaw sa tindahan, at sinubukan ng cashier tumakbo sa kanya. Nang tumingin si Adam sa labas ng tindahan, nagulat siya nang wala siyang makita, kundi kaguluhan sa labas. Ang mga tao ay nagtatakbuhan pataas at pababa sa kalye, habang ang mga sasakyan ay mabilis na dumaraan. Isang lalaki, na ngayon ay naging zombie dahil sa virus, ang lumabas mula sa likuran ng kalapit na ambulansya at pag-atake sa mga bystanders. Binaril ng isang vigilante ang zombie para pigilan siya. Isang pulis sinabihan ng vigilante na mag-freeze, ngunit isa pang zombie ang lumitaw at inatake ang pulis. Biglang may sumabog na nangyari sa gusali sa tabi ni Adam. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan at nag-drive palayo. Agad niyang tinawagan ang kanyang anak upang tingnan kung ligtas siya, ngunit walang natanggap na tugon. Pagdating sa bahay, nakita ni Adam si Johnny na karga-karga ang kanyang asawa. Sinabi sa kanya ni Johnny na ang kanyang asawa ay nakagat, at ngayon ay kakaiba ang kinikilos. Ni-check up ni Adam ang asawa. Nagsisimula ang asawa na manginig ng marahas, ngunit pinatulog siya ni Adam gamit ang isang pampakalma. Kinuha niya ang phone niya sa kotse, at tinawag ang kanyang mga in-laws. Ligtas ang anak at ang kanyang lolo't lola. Mamayang gabi, naghahanap si Adam ng impormasyon tungkol sa virus. Biglang kumatok si Johnny sa kanyang pintuan. Sinabi na hindi sumasagot ang kanyang asawa. Pinapasok niya sila. Dumating ang dalawa pang kapitbahay, isang lalaki at ang kanyang asawa. Sa bahay ni Adam, nag-aalala para kay Johnny at sa kanyang asawa. Napansin ni Adam na ang asawa ni Johnny ay duguan ang mga mata at maruruming ngipin. Biglang inatake ng asawa si Adam, at sinubukan siyang pigilan ng mga iba. Nakakagatang sila, natamba ang asawa ni Johnny matapos itulak. At tinamaan siya sa ulo. Tinitiyak ng nakagat na kapitbahay na ayos lang siya. Ginagamot ni Adam ang mga sugat sa kagat ng kapitbahay. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Carlos, na nagsabi sa kanya na sila ay lumikas na sa ospital. Ibinigay ni Carlos kay Adam ang kanyang mga coordinate, at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumunta kaagad.
ipinaalam din niya kay Adam na mayroon silang mga utos na patayin ang sinumang nahawaan ng virus. Nang marinig ang usapan mula sa loob, nag-alala si Johnny at ang mga kapitbahay. Ipinaliwanag sa kanila ni Adam ang sitwasyon, napatay ang mga ilaw. Hindi pinansin ni Adam ang babala ni Carlos, at dinadala ang lahat sa isang ospital upang humingi ng tulong. Nang gabi ring iyon, sinuri ng lolo sa kanyang kapitbahay. Nakita niyang patay ang kapitbahay sa kanyang likod bahay. Binaril niya ang kanyang sarili sa ulo, siguro para pigilan ang sarili na maging zombie. Umuwi ang lolo, at sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang nakita. Inutusan niya itong patayin ang mga ilaw, at panatilihing nakasara ang pinto at nakalock. Umalis siya upang suriin ang lugar, samantala, tumakbo si Adam sa isang checkpoint ng militar na sa kalsada. Nagpaputok ng warning shot ang mga sundalo, ngunit aksidenteng natama ng sasakyan. Ang malakas na ingay ay umaakit sa mga zombie sa malapit. Sinabi sa kanila ng anak ni Adam na kailangan ng kanyang mga kasamahan ng medikal na atensyon. Inutusan sila ng mga sundalo na lumabas ng sasakyan, at siyasatin sila. Biglang nagising ang asawa ni Johnny at inatake sila. Nataranta ang mga sundalo at nagsimulang bumaril. Si Adam at Johnny ay bumalik sa kotse at nagmaneho, dahil ang iba ay nakakagat at nahawahan. Masama ang loob dahil sa kasawian ng kanyang asawa, sinabihan ni Johnny si Adam na ihinto ang sasakyan. Nagpasya siyang hanapin ang kanyang asawa, ngunit pinanghihinaan siya ng loob ni Adam. Nagtalo sila, at bumalik si Adam sa kotse, handa nang iwan si Johnny mag-isa. Pinag-iisipan ni Johnny ang kanyang mga pagpipilian, at nararapat na nagpasya na manatili kay Adam. Umalis sila para kunin ang anak ni Adam mula sa bahay ng kanyang lolo't lola. Nang gabing iyon, dumating ang doctor in charge ng helicopter sa kampo, kung saan naroon si Carlos at ang kanyang team. Ipinakita siya sa loob, at hinayaan siya ni Carlos na obserbahan ang construction worker, na ngayon ay ganap ng naging zombie. Kinabukasan, nagpatuloy sina Adam at Johnny sa kanilang paglalakbay. Huminto sila para ayusin ang kanilang gulong, ngunit makita ang mga zombie na papalapit at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nakita nila ang isang lalaki na hinahabol ng mga zombie, at huminto para sa kanya. Sa sandaling pumasok ang lalaki sa kotse, ligtas silang nagmaneho palayo sa mga zombie. Nagpakilala ang lalaki bilang si Luis. Sinabi niya sa kanila na ayos lang siya, at hindi pa nakagat. Pagkatapos ng isang buong araw na pagmamaneho, ang kotse ay naubusan ng gasolina sa gabi. Inaarmasan nila ang kanilang sarili ng kung anuman mga armas na mahahanap nila, at magpatuloy sa paglalakad. Narating nila ang isang abandonadong bayan, at inaatake ng mga zombie. Kinuha ni Luis ang isang baril mula sa isang patay na pulis, at binaril ang mga zombie. Ito ay umaakit. Mas maraming zombie, tumakas sila, at sa kabutihang palad ay pinapasok sila sa isang malapit na hotel ng isa pang nakaligtas. Umakyat sila sa hotel, at ipinakilala sila ng nakaligtas sa kanyang asawa at anak na babae. Sinabi ng nakaligtas kay Adam na plano nilang lumabas sa umaga upang maghanap ng tubig. Gayunpaman, sumagot si Adam na hindi sila magtatagal, dahil kailangan nilang hanapin ang kanyang anak. Ang asawa ay sinusubukan siyang kumbinsihin na manatili, ngunit walang epekto. Kinaumagahan, nagising si Adam mula sa isang bangungot, kung saan ang kanyang anak ay nahulog sa clutches ng isang zombie. Bumangon siya at naglibot sa hotel. Siya ay tumatakbo sa isang zombie at hinahabol. Pumasok siya sa isang silid at sinubukang i-lock ito. Ngunit nabigo ito sa tamang oras. Nakapasok ang zombie, at pinalo ito ni Adam gamit ang isang metal na pamalo. Pagkatapos ay ginamit niya ang pamalo upang harangin ang pinto. Isa pang zombie ang kumatok sa pinto mula sa labas. Ibinagsak ni Adam ang pader sa katabing silid. At tumakas doon, sumilip siya sa corridor at mas marami pang zombie ang nakita niya. Tumatakbo siya para dito, at hinahabol hanggang sa rooftop. Pinaglalaban niya sila gamit ang isang tabla na gawa sa kahoy. Inaatake siya ng isang zombie mula sa likuran, ngunit lumitaw ang anak na babae at iniligtas si Adam. Sama-sama, hinahanap nila ang iba pang grupo, at lumabas ng hotel. Nahanap nila ang nakaligtas at kanyang asawa sa labas. Sinabi nila kay Adam na may isang bata na natigil sa loob ng isa sa mga barong-barong. Sa labas lang ng hotel fences, si Johnny at Luis ay nagtatago rin sa loob ng magkaibang barong-barong. Binuksan nila ang mga bakod, at ang nakaligtas ay pumunta sa bata.
habang si Adam ay pumunta kina Johnny at Luis, nanatili ang anak at ina ng nakaligtas, pumunta si Adam sa kubo. At nalaman na aksidenteng nasugatan ni Luis ang kanyang binti. Nililinis niya ang sugat, samantala, lumabas ang nakaligtas sa kabilang barong-barong kasama ang bata. May biglang sumulpot na zombie, at hinahabol sila pabalik sa loob ng barong-barong. Sa kasamaang palad, ang zombie ay namamahala upang pilitin ang pagpasok nito sa loob. Ito ang dahilan ng pagkataranta ng asawa, hinahabol niya ang kanyang asawa, ngunit inaatake at kinakagat. Ang anak na babae ay sumusubok na pumunta, ngunit hinabol din. Nagagawa niyang bumalik sa kaligtasan sa likod ng bakod. Tinanong siya ni Adam kung ayos lang siya, lumitaw ang mga zombie sa likod niya at kakagitan siya. Tumakbo siya sa isang gusali, ngunit pilit na pinapasok ng mga zombie at pinatay siya. Hindi makagalaw ng mabilis dahil sa pinsala sa binti ni Luis, nagpa siya ang grupo na magpalipas ng gabi sa barong-barong, at magpa siya na umalis sa pagsikat ng araw. Kinaumagahan, lumabas sila sa kalapit na gasolinahan, at humanap ng abandonadong sasakyan. Kinukuha ni Adam ang gasolina ng sasakyan, habang si Johnny ay pinananatiling tahimik si Luis. Isa pa lumilitaw ang grupo ng mga nakaligtas sa gasolinahan, ngunit naiiwasan ni Adam at ng kanyang grupo ang anumang mga sakuna, sa pamamagitan ng pananatiling tahimik at nakatago. Bumalik sila sa kotse ni Adam sa kakahuyan, at umalis. Samantala, umuwi ang lolo, binuksan niya ngunit sinabi niya sa kanya na panatilihing nakasara ang pinto, at huwag papasukin. Siya ay nakagat pabalik, binuksan pa rin ng misis niya ang pinto. Nang gabing iyon, sa wakas ay dumating si Adam sa coordinate na ibinigay sa kanya ni Carlos, gayunpaman, wala doon. Habang lumalabas siya ng sasakyan upang tumingin sa paligid, biglang tumakbo ang mga zombie patungo sa kotse, sinusubukan ni Johnny na iwasan sila, habang pinaandar ni Luis ang makina, para makaalis na sila agad pagbalik ni Adam. Nakalulungkot, inabot ng mga zombie si Luis sa gilid ng bintana at kinagat siya. Napilitan sina Adam at Johnny na iwanan ang sasakyan, at tumakas, hinahabol sila sa kagubatan. Ngunit maligtas ng mga kawal ng kampo, pinapasok sila sa loob. At nakita ni Adam si Carlos, napansin ni Adam na ang mga katawan ng mga infected ay sinusunog upang maiwasan ang kontaminasyon. Habang hinahayaan nilang kumain si Johnny, ipinakilala si Adam sa doctor in charge. Sinabi ni Carlos sa kanya si Adam maaaring makatulong sa paggawa ng lunas para sa virus. Gayunpaman, hinayla ni Adam si Carlos sa isang tabi, at sinabi sa kanya na siya hindi maaaring manatili ng matagal, dahil kailangan niyang umalis upang hanapin ang kanyang anak. Pilit siyang pinipigilan ni Carlos, bumalik sila sa lab, nalaman ni Adam na ang virus ay isang mutated form ng rabies. Siya rin napansin na ang lahat ng mga sample sa lab, ay kinuha mula sa mga matatanda. Kasabay nito, isang kawan ng mga zombie lumitaw sa labas ng kampo, nilabanan sila ng mga sundalo, ngunit ang ilan ay nakalagpas sa linya ng depensa, at gumawa ng kalituhan. Ang mga doktor ay tumakbo palabas ng tolda, at tumakas kasama ang kapitan ng militar at dalawang sundalo. Tumakas si Johnny kasama sila. Nakita ni na Adam at Johnny si Luis, na ngayon ay isang zombie na humahabol sa kanila. Nakatakas sila ng ligtas sa kampo. Kinaumagahan, lumipat ang grupo. Ipinadala ng kapitan ang kanyang mga tauhan upang linisin ang lugar, ngunit ang isa sa mga sundalo ay nakagat. Tumakas ang sundalo para maiwasang mapahamak ang grupo. Ang kapitan at si Carlos ay nagtatalo tungkol sa kung saan sila dapat pumunta. Nais ng kapitan na makarating sa isang kuta ng militar para sa kaligtasan, ngunit sinabi ni Carlos na kailangan nilang pumunta sa malapit na pasilidad ng medikal, upang bumuo ng isang lunas sa virus. Lumaki ang pagtatalo at pinahit ng kapitan ang braso ni Carlos. Tinutok ni Johnny isang baril sa kapitan, at isang standoff ang naganap. Nakumbinsi ni Adam ang kapitan na sundin si Carlos. Kapag naayos na ang lahat, sinabi ni Adam kay Johnny na kailangan niyang hanapin ang kanyang anak ngayon. Binibigyan siya ni Johnny ng baril, at pumunta sila sa kani-kanilang landas. Habang nasa daan, nasagasaan ni Adam ang mga nakaligtas, inalok nila siya ng tubig, ngunit naghinala siya at tumanggi. Tinatawag siyang walang utang na loob, at kinuha ang isang shotgun. Napilitan si Adam na barilin siya, sinusubukang makuha ng kapareha ng paghihiganti kay Adam, ngunit pinatay din niya ito. Nakuha ni Adam ang baril sa katawan niya,
Nakakita din siya ng mag-asawa, na binihag sa likod ng sasakyan, pinalaya niya sila, at sumang-ayon na hayaan silang sumama. Kanya, paalis na sila, nang sabihin ng babae kay Adam na huminto, dahil masama ang pakiramdam niya, siya ay samuka sa gilid ng kalsada. Buti na lang, hindi siya infected, buntis lang at nabigla silang atikihin. Wala nang bala si Adam, kaya namatay ang mag-asawa, tumakas si Adam sa kagubatan. Samantala, si Johnny at ang kanyang grupo ay patungo sa pasilidad, nang masira ang kanilang sasakyan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, nakita nila ang mga kabayo sa likod nila na hinahabol ng mga zombie, at tumakbo sila palayo. Nauubusan ng bala ang lahat upang bilhin ang grupo ng ilang oras, nakuha ng kapitan ang mga zombie lumapit sa kanya. Pinasabog niya ang kanyang sarili ng granada para ilabas ang mga ito. Ang resulta, si Johnny at ang doctor in charge ay ligtas na nakapasok sa pasilidad. Sa kasamaang palad, napadyak si Carlos sa hagdan, at nakagat natagpuan ni Adam ang mga bangkay na lumulutang sa tabi ng ilog. Sa wakas ay nakarating siya sa bahay ng kanyang biyenan, at nakita niya itong sira-sira, at lumingon ang kanyang biyenan. Nang hihinayang siya nitong binaril patay at pumasok sa bahay. Nakita niyang patay na ang kanyang biyenan, sinisipa niya bumukas ang pinto ng kwarto, at nakita ang kanyang anak sa kama, nakagat ngunit hindi pa nakatalikod. Sumakay sila ng kotse, at magmadaling pumunta sa medical facility. Habang nasa daan, may nakasalubong silang isang nakapyang na babae. Inihinto ni Adam ang sasakyan upang tulungan siya, ngunit ang mga bangkay sa kalye ay biglang nabuhay, ibinubunyag na isa lamang itong bitag. Binaril ng babae si Adam, habang ang iba ay kinuha ang kanyang anak mula sa kotse. Sa kabutihang palad, dumating si Johnny sa oras upang iligtas si Adam at ang anak mula sa mga scavenger. Nagawa rin niyang dalhin si Adam sa pasilidad ng medikal at iligtas siya. Nang magising si Adam mula sa kanyang pagkakoma, nakita niya ang doktor in charge sa tabi niya. Sinabi niya sa kanya na gumawa sila ng serum mula sa dugo ng kanyang anak, na maaaring gamutin ang virus. Idinagdag niya na ang mga batang wala pang 10 taong gulang, ay immune sa virus, ginagamit nila ang mga antibodies sa dugo ng batang lalaki, upang bumuo ng isang lunas na makapagliligtas sa bansa. Matapos gumaling si Adam, umalis siya sa pasilidad kasama ang kanyang anak. Sumakay sila sa isang pribadong eroplano, handang maglakbay at tuparin ang hiling ng kanyang asawa na maglakbay silang magkakasama bilang isang pamilya.